Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Binibini Javelin C. Mangumpit, ang magsisilbing guro ninyo ngayong araw. At ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa panitikan ng Kabisayaan, particular sa Silangang Visayas ng Region 8. Ang Silangang Visayas ng Region 8 ay binubuo ng mga isla ng Leyte at Samar, mga probinsya ng Biliran, Leyte, Timog Leyte, Hilagang Samar, Silangang Samar, at Samar. At upang mas maintindihan natin ang talakayang ito, samahan niyo ako at tapusin natin ang video na ito. Silangang Visayas ng Region 8. Gaya na lamang ng aking nabanggit, ang Silangang Visayas ay binubuo ng mga isla ng Leyte at Samar. Ang probinsya nito ay Biliran, Leyte, Timog Leyte, Silangang Samar, Hilagang Samar at Samar. Lalawigan naman ay sumasaklaw sa pinakasilang bahagi ng pulo ng Visayas, Leyte, Samar at Biliran. Ang kabisirang panrelihiyon ay ang lungsod ng Tacloban. Panitikan ng Silangang Visayas ay nakasulat sa wikang Waray at sa wikang Cebuano. Ang pangungulekta, pagtatala at pagdodokumento ng panitikang Waray ng mga eskular at mananaliksik ay nagsimula sa pagpupursige ng isang paring Aliman na namamahala sa isang universidad sa Tacloban dahil sa pangangailangang pag-ingatan ang yamang panitikan ng rehiyon. Kaya tuwing pinag-uusapan ang panitikan ng Silangang Visayas, ang tinutukoy dito ay ang panitikang Waray. May mga panitika na Silangang Visayas na nakasulat sa Cebuano, ngunit kulang o hindi pa ito naitatala ng gusto. Ang pinakaunang tala ng panitika ng Silangang Visayas ay nagsimula pa noong 1668 nang idokumento ng isang paring Hiswitang nagngangalang Padre Ignacio Francisco Alsina ang iba't ibang uri ng tula tulad ng kando, haya, ambahan, kanugon, bikal, balak, siday at awit. Inilarawan niya ang susumaton at pusong bilang mga unang mga tulang narrative. Ang pagsasama ng sining ng pagtatanghal ay nababanayad na rin sa mga tula, ritual at mga sayaw. Ang mga sayaw ay nagpapahiwatig ng mga kasisiyang gawain ng mga waray noong unang panahon. Dahil sa halos 3 siglo ng pananakop ng Kastila at pagdating ng panahon ng mga Amerikano, ang mga lumang ritual at mga tula ay sumailalim sa mahabang proseso ng pagbabago. Ang balak na isang tudyuan na patula sa pagitan ng isang babae at lalaki ay tinawag na amoral noong panahon ng Kastila. Ito naman ay napalitan ng smiling galing sa Ingles na smile noong panahon ng Amerikano. Ayon sa isang literary investigator, ang balak o smiling ay nagkaroon ng bagong anyo upang magpakita ng mga damdamin laban sa imperialismo. Ang babae ang kumakatawan kay inang bayan at ang lalaki naman sa mga Pilipinong nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa bayan. Ang kasalukuyang panitikang Waray naman ay binubuo ng tula at dula na nagsimula pa noong 1900s. Gumanda ang takbo ng ekonomiya at dahil dito maraming limbagan ang nabuksan. Isa na rito ay ang Ankadlawon, ang unang diyaryong Waray na nakatulong sa pamumulaklak ng mga tulang Waray. Pangalawa naman ay ang Anlantawan sa Leyte na naglimbag ng mga relihiyosong tula at mga satirikong tula ni na Bagong Katipunero, Luro, Datoy Anilod, Marpahol, Batcho, Julio Carter, Bentamaka at Kalantas na tumuligsa sa mga tiwaling opisyal ng pamalaan at nabigay ng mga komentaryo sa mga nangyayari sa paligid. Kasunod nito ang pag-usbong ng mga bagong makata na sila Agustin L. Omora, Pablo Rebadola, Tomas Gomez Jr., Filomeno Kimbo Zingzon, Pedro Sipara, Francisco Aurelio at Eleuterio Ramos. Ang dramang Waray ay karaniwan na sa mga baryo tuwing may kapistahan. Isang hermano mayor ang sumusubaybay mula sa pagsulat hanggang sa pagtatanghal nito para sa ikakasaya ng mga manonood. Ito ang bumuhay sa mga manunulat ng dula at tagapagtanghal. Maraming dula na naitanghal na sa ngayon ay nagmula pa sa makalumang tradisyon ng hadi-hadi at sarswela. Ang hadi-hadi ay nauna pa sa sarswela. Ito isang dramang itinatanghal tuwing may kapistahan at ang tema nito ay ang digmaan ng mga Kristiyano at Muslim. Ang
Ang unang saswelang na itanghal noong 1899 sa Talosa, Leyte ay ang pagtabang ni San Miguel ni Roberto Romualdez. Napukaw ng saswelang ito ang damdamin ng maraming manunood dahil sa ganda ng kanyang musika at aksyon. Si Roberto Romualdez Sr. ay isang Pilipinong manunulat, linguista at politiko. Kilala siya bilang isa sa mga nagsulong ng pag-aaral at pagpapaunlad ng wikang Filipino. Naging kinatawa ng Leyte sa Kongreso ng Pilipinas, naging maestrado o Associate Justice ng Korte Suprema ng Pilipinas. Malaki ang ambag niya sa larangan ng batas at wika sa bansa. Marami pang naging tanyag na manunulat ng saswela at iisa ang mga taong ito tulad nina Alfonso V, Iluminado Lucente, Emilio Andrada Jr., Francisco Alvarado, Jesus Ignacio, Margarita Nonato, Pedro Acerden, Pedro Sipara, Eduardo Helbano, Moning Fuentes, Virgilio Puentes at Agustin L. Amora. Ang Labaw Dunggon ay nabibilang sa epikong Hinilawon na isang kilalang epiko ng mga mamamayang sulod sa isla ng Panay at Kabisayaan. Ito ay isang epikong Bisaya na nagsalaysay ng mga pakikipagsapalaran, pag-ibig at kabayanihan ng mga pangunahing tao na si Labaw Dunggon na may supernatural na kapangyarihan. Si Labaw Dunggon ay anak na lalaki ni Anggoy Lucena at Dato Panubari. Siya ay nagkaroon ng dalawang asawa na sina Abiang Ginbitinan at Anggoy Duroonan. Si Abiang Ginbitinan ang naging unang asawa ni Labaw Dunggon na nakatira sa Handog, Ilog, Halawon. Nagkaroon sila ng anak na si Asumango. Si Anggoy Duroonan naman ang ikalawang asawa na nakatira sa ilalim ng lupa at nagkaroon sila ng anak na si Baranugon. Ang kumposo hinggil sa pangyayari noong ika-29 ng Marso, Marcova, Kabangkalan, Negros Occidental ay isang tulang pasalaysay na naglalarawan ng isang madugong pangyayari sa Kabangkalan City. Isinilaysay sa kumposo ang trahedyang naganap noong ika-29 ng Marso sa lugar ng Marcova, kung saan nagkaroon ng karahasan na nagdulot ng takot at pagdurusa sa mga mamamayan. Pinapakita ang biglaang pag-atake, ang kawalan ng kalaban-laban ng mga biktima at ang matinding epekto nito sa kanilang pamilya at komunidad. Binibigyang diin din sa akda ang kalungkutan, dalamhati at paghingi ng katarungan para sa mga nasawi. Layunin nitong ipaalala ang pangyayari upang magsilbing aral at babala at upang hindi na ito maulit. Sa kabuuan, ang kumposo ay nagpakita ng realidad ng karahasan at ang pangangailangan ng kapayapaan at pagkakaisa ng lipunan. Ang susunod na akda naman ay tungkol sa ugali ng taga-bukid ni Erwin S. Sustento, salin ng may akda ng kanyang batasan sang taga-uma. Ang ugali ng bukid ni Erwin S. Sustento ay tungkol sa mabubuting ugali ng mga taong taga-bukid tulad ng kasipagan, patitiis at pagtutulungan. Ipinapakita rito ang kanilang simpleng pamumuhay at pagmamahal sa pamilya at kalikasan. Ang kasunod na akda naman ay ang pinagmulan ng Bohol, sali ng Myth of Bohol ni Francisco Demetrio, S.J. sali ni Patricio V. Villapuerte. Ang pinagmulan ng Bohol ay isang alamat tungkol sa pinagmulan ng lalawigan ng Bohol. Sinalaysay dito ang kwento ng mga taong namuhay sa lugar at kung paano nabuo ang pangalan at kasaysayan nito. Ipinapakita rin sa akda ang paniniwala, kultura at kaugalian ng mga sinaunang taga-Bohol sa pamamagitan ng alamat na ipapaliwanag ang pinagmulan ng lugar at ang kalagahan ng pagkakaisa at katatagan ng mga tao roon. At ang panghuling akda naman ay Amoral, sali ni Romualdo M. Putracio. Ang amoral na isinali ni Romualdo M. Putracio ay tumatalakay sa isang taong walang malinaw na pagpapahalaga sa tama at mali. Pinapakita sa akda kung paano naapektuhan ang kilos at pagpapasya ng tao kapag wala siyang konsensya o masakit sa kapwa. Sa huli, ipinapahiwatig ng kwento na mahalaga pa rin ang moralidad at wastong pag-uugali upang magkaroon ng maayos na ugnayan sa lipunan.